sobrang volatile niyan, itong news na to. Okay, punta tayo dito. Kapag wala pa kayong ganito, punta kayo dito sa, kasi ito nakaano na yan sa laptop ko. Naka-save na. So ngayon, ilalagay nyo lang dito, ita-type nyo Forex Factory. Yan. So hanapin nyo to kahit alin sa dalawa. forexfactory.com news or Forex Factory calendar, kahit alin dyan sa dalawa na yan. So halimbawa, piliin ko yung calendar. Kasi mayroon na akong .com. So piliin ko yung calendar. So etong logo na to, ang kailangan natin i-click. Yung logo, yung calendar, Forex Factory, yung logo po na yan, yan ang i-click natin. Click natin to. Yan. So yun ang lalabas. Yun ang unang-unang lalabas kapag nasa calendar ka na, diretso na. Kapag nasa .com ka, ito ang lalabas. Try natin. forexfactory.com news. Yan, same pa rin siya. Pero pag nasa .com ka, ito yung lalabas sa kanya. Ganito. So ngayon, pag ito yung nakita nyo, i-click nyo lang yung calendar. Yan, i-click na yung calendar. Tapos ito na yung lalabas. Okay? Paglabas niyan, nakita nyo na to, ipipilter natin. Yan, sa inyong mga cellphone or sa inyong mga iPad or laptop, punta tayo dito sa filter. Makikita natin yan dito sa linya ng day, ng week, ng date, ng year, yan, sa filter. So up next, search event, tapos filter. Kapag sa cellphone naman, ito na yung titingnan natin. Hanapin nyo lang yung parang payong na to. Ito. Click nyo yan. Filter, ito naman yung lalabas. Okay? So, i-uncheck natin itong tatlo. Tirahan natin yung red. Uncheck natin yan. Itira natin yung red, tapos up filter. So, ito na yung lalabas sa kanya. Ito na. So, mayroon na siyang Monday. So, itong Monday, paka-holiday yata yung December 26, 27, walang mga news. Yan natin. Wala rin news hanggang 30. Babalik ang news sa December 31. Ibig sabihin, January, mga holiday, walang news ngayon. Yan. So, ito yung mga news. Pag gusto nyo makita, imumormor mo lang yan. May mga schedule na yan. Lahat red na yan. Ibig sabihin, ito na yung mga volatile na market. Mabilisan na market. Yan. Kung makikita natin sa Canada, 9:30 p.m., mayroong Canada, 2, unemployed. Tapos, 9:30 din sumabay sa US. Meron siya yung US, 4. 4. So, ibig sabihin, itong mga linya na to, ito yung mga volatile na market. Yan, mga volatile yan. So, nasusundan ba ng lahat? Sinong naiwan? May tanong? Bago tayo mag-proceed sa lesson. Forex Factory. Boss, open nyo yung inyong mga mic. Tapos pag gusto nyo magtanong, diretso. Tanong na kayo diretso. Para masundan natin ang lahat. Sinong naiwan? Wala naman naiwan, boss? Hello, may signal ba ako? Meron coach. Meron coach. Meron. Wala naman naiwan sa inyo. Naiwan lang yung market, coach. Naiwan na ng market. So, ito na. Nasundan nyo to lahat kung paano mag-setup. Ito kasi naka-download na to sa laptop ko. Yan, naka-download na siya. Ito na siya. Ito na. Ibig sabihin, isang pindot ko lang, nandiyan na yung factory. Yan. Tapos calendar lang. Calendar, ito na. Yan, nakaset na. Ibig sabihin, naka-designated na yung mga time nito automatic sa inyong mga time. Kung ano yung time kung saan kayo nakatira. Kung anong province kayo, kung anong state kayo. Nandun na yun. Ibig sabihin, naka-automatic na tayo. Halimbawa sa amin, ngayon sa amin, 9:30 dito sa amin. Kasi nandito ako sa Pilipinas.
Ayan. Tuesday. Hindi. Tuesday pa pala to sa Tuesday. Sa Tuesday pa pala yan. Pero sa inyo, iba din. Iba yung time din ninyo. Ayan. At sa December 23, mayroon news. Yan, dalawa lang. Medyo maliit-liit lang yata ito. Kasi tig-isa lang. Isa sa Canada at isang US. Tapos Wednesday, isa lang din. And then, itong tentative na to sa Tuesday, walang eksaktong time. So, isa lang. So, holiday. Mga holiday na. Wala nang mga news. Yan, wala na silang mga news. Holiday, 21, 22, walang news. Sunday kasi pala, o Monday, walang news. Tapos Friday, tapos holiday, Sunday, Saturday, walang news. Monday, wala din. So, yan yung mga babantayan ninyo kapag gusto nyong hindi masunugan. Kasi minsan, pag hindi kayo aware, bigla na lang tayong, yung nabibigla kayo, yung biglang bumulusok po na hindi kayo aware kung mayroon bang news o bumulusok pataas. Yan. So, hindi kayo aware eh. So, nag-trade kayo, nakasalang yung trade nyo, yun pala yung eksaktong oras na nakalagay doon sa news, yun na yung pagbulusok. Yan. Kaya kung hindi kayo aware doon, pwede tayong masunugan or pwedeng maka-jackpot. Dalawa lang yan, jackpot or sunog. At least kung aware ka, alam mo kung kailan papasok si news. Yan. Okay, may tanong ba dito mga boss? Simulan natin. So, paano ba mag-set up ng strategy gamit itong news na to? Yan. Unang-una, siyempre unang-una, pupunta muna tayo dito sa calendar bago tayo magsimula ng trade. Kasi pasiguro lang. Tingnan muna natin, ano kaya, may news kaya ngayon, baka biglang bumulusok to. Ayan, check lang natin. Ngayon, isi-set up natin yung ating mga MT5 kapag magte-trade tayo according sa time ng mga news na yan. Halimbawa, ang time frame natin original ay time frame ng 1 hour. 1 hour. So gusto nyong mag-check sa news. Nakakita kayo ng news at ito yung nakita nyo. Halimbawa lang. More tayo. More. Dito na tayo sa maraming news. So, halimbawa, nandito na. Maraming news. Halimbawa, 9:30. So may dalawang news ang bubulusok. May malaking impact na darating sa darating na 9:30 ng gabi. Sa inyo, umaga to. Umaga to sa inyo, 8 ito sa inyo, 8. Kaya ba tayo? So, halimbawa lang ito So, parehas sila ng 9:30, yung US sa CAD. So, ano kaya ang pipili? Ngayon, kung nasa gold kayo, ibig sabihin, okay na yan. So, nandito na kayo sa gold kasi may US sa gold ang pinitrade natin. So, babalik kayo sa 9:30. Halimbawa, Friday. Alam nga yan, Friday. Kasi umaga ito sa inyo ng 8:30. Friday. Ngayon, nasa trabaho ako. O busy kayo. Mayroon kayong ginagawa. So, ang gagawin nyo lang, so, isi-set up nyo yung iyong time frame. O, sinong may mga idea na pala dito? Anong ilalagay nyo sa inyong time frame kapag 9:30 ang news? 30 minutes, coach. 30 minutes. Tama. Ilalagay nyo sa 30 minutes. Pag nakita nyo na ito, so ibig sabihin, 9:28, 9:20, 27, 28, 9:29. So mayroon pa siyang 1 minute. Mayroon pa siyang 1 minute para magsimula ang news. Ayan, sisimula ang news. Ngayon, di ba may strategy tayo na buy stop, sell stop. So ilalagay mo na yun sa dulo kahit gaano siya kataas, maglalagay ka lang doon ng isang buy stop mo or sell stop. Pwede mo, ako kasi pag may mga news, di ba, halimbawa lot size ko 1. Minsan ginagamit ko na, nilalagay ko na 5. One clickan lang naman kasi sinasagad ko. Hindi naman sasagad na sagad. So ginagamit ko 5 minsan 3. Kung ano yung medyo komportable ako. Kapag maramihan, tinataasan ko yung lot size ko. Pag yung mga isahan lang, mga isa, so ano lang, yung dadagdagan ko lang, idodoble ko lang yung lot size ko. Ganun lang. So ngayon, dahil nakasalang na yan, isa,
kung ano ang biglang bulusok niyan kasi gagalaw mo na yan. Kaya wala kasi tayong video. Lalagay ko muna yung video ko mga boss. Yan, gagalaw mo na yan ng ganito. Halimbawa, nagsimula na yung 9:28, palabas na, magpapalit na ng candle. Pagpalit ng candle, gagalaw yan, gaganyan yan, parang yayanig yan. Tip, tip. Tapos bigla yan, sung, parang kwitis na yun, chung, 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 taas, pataas, pababa, na pababa. Parang ganun siya. Yan, ngayon, dahil naka-ready na yung buy stop at sell stop, so ang aabangan mo lang, punta ka na doon sa ano mo, punta ka na doon sa trade mo na makikita mo kung ano ang papasok doon. Pag pumasok doon yung buy or yung sale, i-ready mo na yung stop, all stop or bolt operation, tapos all close position, i-ready mo na yon. So ang titingnan mo na lang yung dashboard mo kasi hindi ka natitingin doon sa chart. So dashboard mo na lang ang titingnan mo para makita mo kung ano dyan yung magbo-blue. Yan. Pag nag-blue yun, nag-positive na, medyo mabilis kasi yan mabilis yan. So kahit pag nakita mo na nag-positive na, magbilang ka lang kahit mga 5 seconds, nagdiretso pa yan. Pag 5 seconds, i-close mo na, pindutin mo na yung close position. Yan. So ganun lang ang news, mabilis lang. Seconds lang talaga siya. Pero magtatagal yan ng 1 minute. Ibig sabihin, pwede pa siyang bumalik uli sa baba, sa breakout, magbe-breakout uli siya na pwedeng nag-breakout siya sa taas, exit mo na, kasi pag nag-close ka, mako-close lang yung naka-entry, tapos matitira doon yung isa. Bantay ka pa rin habang wala pang 1 minute. Ibig sabihin, pag bumalik yan sa baba, paparapit uli yung sale mo or yung buy mo, kung ano man yun. Bumalik yan sa baba, pabalik yung sale mo, paprofit uli, i-close mo na uli, bibilang ka uli ng 5 seconds, 1, habang lumalaki yung pera mo, 1, 2, 3, 4. Close kagad. So, ganun yung paggamit ng news. Ganun yung paggamit ng news. So, ngayon, kapag Australian, halimbawa, Australian, so, mag-add lang kayo ng inyong mga forex, sa forex nyo, mag-add lang kayo, and then lalagyan nyo lang ng pair. So, ibig sabihin, mayroon news ng Wednesday, 8:30 AM, Australian. Ito, ang mga pips nito, mabababa lang. Kung isipin mo, ang isang box nito, parang umaabot lang ng nasa 35 or 40 or 50 per box. Hindi kagaya ng gold ay umaabot ang per box niya ng 300. Medyo malaki ang value kasi sa gold USD. So ito naman, Australian, maliit lang ang per box niya. Umaabot ng 47 or 50. Kaya ang ginagawa ko dito, kapag Australian, ang nilalagay ko ng lot size dito minsan 5 or 7. And 5 or 7 kasi mabagal lang naman ang ano niya, maliit lang naman yung mga pips niya, yung agwat ng isang box. Ngayon, pag profit niya, kung sa gold, kumita lang ako ng 2 box, profit na, umabot ng thousands, pero dito, kahit naka-4 na box na ako, wala pang 1,000, mga 800 pa lang. Ganun, 800 o 700. Kaya, maliit lang yung sa Forex. Pero, pag nasundan mo naman to, pera is pera. Ibig sabihin, profit is profit. So, yun ang sinusundan natin, yung Forex Factory. Yan. Ibig sabihin, mga boss, pag mayroon ka kasing alam sa ganito, ibig sabihin, ito yung magiging asset mo. Ito yung aabangan mo, itong mga news na to. Ngayon, kung wala kang alam, wala kang strategy dito, ito yung iiwasan mo. Kasi pwede ka ditong masunugan. Ngayon, kung hindi mo pa ito napapractice na exercise, itry mo muna ito sa demo mo, sa demo account mo, itry mo, itong mga news na to, itry mo sa demo mo. Ngayon, kapag master mo na siya, at kabisado mo na yung pag-exit mo, kasi exit strategy lang to, ibig sabihin, pwede mo na siyang gamitin sa live mo. Ngayon, kapag confident ka na, kahit lagyan mo yan ng good lot size, tatama ka. Kasi nga, marunong ka na alam mo na kung paano mag-exit dito sa Forex. Ngayon, pag hindi mo kabisado to, pag hindi ka maka-exit dito, yung profit mo, pwede pang bumagsak at maipit ka. So, ang technique dito, boss, kapag naipit ka, huwag ka na magpa-ipit. So, ibig sabihin, pag nag-negative ka, kasi hindi mo na-close ka agad yung positive mo, pag nag-negative ka, i-close mo din. I-close mo din. Kasi baka lumuko pa yung negative mo. Yan. So, yan yung strategy ng Forex Factory. Sino ba ang may tanong dito? Experience.
Sino ba yung mga nandito ngayon? Sinong naka-experience ng Forex Factory? Coach, Na, ako, na-experience ko na yan, coach. Ako, naka-experience ako niyan. kumusta yung experience mo, bro? So para coach yun nga yung sabi mo na minumultiply yung ano. Nung una negative kasi hindi ko alam na, nasa chart pa ako nakatingin Oo. Yung unang time na hindi ako nakatingin doon sa dashboard. So nung Mm-mm. sinabi mo dapat sa dashboard na nakatingin, then exit agad. So far yun nakapag-profit naman kahit papaano. So Nadali mo na to. last na ano ko yata is naka 250 rin ako last ano dahil sa Anong news lot lang na size mo doon? yan. Ang lot size ko lang doon, coach, ano lang ako, point, point 5 lang ako yata that time Hindi ako, kasi ang gamit, naka 0.05 pa ako Then, ginawa ko lang ng point 5. Oh, Kumbaga, 50 nag-times cent. 10 lang ako. Oo, Oo. nag-times 10 lang ako nung ano ko. Sinubukan ko lang talaga kasi hindi ko pa gamay. Pero yun nga, naka 200. Sabi ko, okay Bilis, pala no? talaga. Ganun lang. Mm, ganun Mabilis lang. lang. Kasi segundo lang So, Mm. kapag nag-blue na, maghintay ka lang ng mga 4 seconds or 5 seconds sabay close. Boom! Close na. Segundo lang yon. So, iisipin mo, kung naka 200 ka, nang ganun lang kasimple, ilang segundo yon bago ka naka 200? Segundo lang coach, nung nakita ko nag-bloom, maya-maya na ano na, kinlose ko na agad dahil Tapos nagdiretso mahirap pa, na no? Tapos Kadagdag dumiretso pa. pa, dumiretso pa. Oh, Dumagdag isipin pa, mo, hindi ko na hinihintay yun. isipin mo kung nakasegundo ka lang pero ang kinita mo 200 plus, 200 plus, hindi na masama. Kaysa kakagintay ka sa isang araw na sahod mo, 200, samantalang yung segundo lang, sa news lang, di ba? So yan yung Hmm. ginagawang asset ng mga magagaling na trader. Ibig sabihin, kapag mo na itong trade na to, yung news ay madali na lang. Ibig sabihin, ito yung inaabangan. Inaabangan namin ni Mrs. Sabi nga ni Mrs. Ako hindi ako masyadong nakaano kasi lagi kami naglalabas, nagda-drive. Siya yung taga-check ngayon. Titingnan niya ngayon yung news. Sabi niya sa akin, Labs, may news ng ganitong oras. Sige, so mag-alarm ka na. So ang ginagawa namin, i-alarm namin ng 5 minutes before ng news. So mag-alarm kami, and then pag na-alarm na namin, bago 2 minutes, naka-set up na, tataasan namin yung lot size namin. Biglang malaki yung lot size, minsan tina-times 7, times 5, o basta malaki yung lot size. Ngayon, pag pitik ng news, instead na mag-multiple entry kami, hindi kailangan, pag pitik ng news, closed na. Yan. So, another news na naman. So, kung iisipin mo, kung nagtitrade ka para lang sa news, sa isang araw, ang daming news Tingnan mo Wednesday, may Australian, saka may yung US ng alas 9, 9:15, tapos 11, yan, tapos yung 8:30, Australian. So everyday yan, meron mga news boss, mga everyday. Yan, so dalawang pair yan. So may kakaiba naman oras. Ngayon, kapag nasa 9:15 ang oras, anong time frame ang dapat nyong ilagay? 15 minutes, coach. 15 minutes. Tama. So, ganun pa rin, di ba? So, nakabase ang time frame natin kung anong oras ang news na mangyayari. Ibig sabihin, ilalagay lang natin yung time frame natin sa news na mangyayari. Sino ba ang mga nalilito, mga boss? Si Jonathan lang ang sumasagot, ha? Sino ba ang nalilito? Oh. Pa naintindihan yung ano na yan, yung news na yan. Hindi ko nakuha yan nung ano. Nakalesson siya naman, Kuya Jo? Hindi pa. Kasi pero nakaranas ako niya ng ganun ang baba. Kaya nung mga isang business na ganyan, hindi ko naman alam na news. Yung natsambahan ko siya, na ganun, yun pala ang tinatawag na news. Yung pala bigla ang pasok. Opo, yan yung event na yan ang tinatawag na ingat-ingat kapag walang experience. Sa iba, Oo. takot sila dito kasi nga baka bigla ka maubos, baka bigla ka rin na lumaki yung pera mo. Ibig sabihin, biglang madoble o matriple yung pera mo, pero pwede rin biglang maubos. Yan. Kaya kailangan natin ito kasi para mas maingat tayo at alam natin kasi bintahe talaga yung alam mo
yung ginagawa mo sa trade mo. Kasi kung ito, nakachamba ka, baka madali ka sa susunod. Oy, may news pala. So, unang-unang gagawin natin, mga boss, bago tayo mag-start ng trading, check muna Forex Factory, calendar, check muna siya. Okay, nasundan ba ito ng lahat, ha? Makita yan, sir. Ha? Saan makita yan? Saan Sa makita yan? browser, sa browser nyo lang, sa browser. Halimbawa ako nasa ano ba itong Mozilla ba to o MicroEdge. Halimbawa MicroEdge ako. So gagawin ko lang ganito, ulitin ko boss ha. Ayan. So ulitin ko. So pupunta ako sa aking browser. Halimbawa ito, sa Micro. Ayan. Pag-click ko niyan, Okay. diba wala pa to, wala pa. Alisin ko muna to. Ayan, wala pa. Ayan. So ulitin ko lang ha para masundan ng iba. So pupunta ako dito sa browser ko. Tapos ita-type ko ngayon yung Forex Factory. forexfactory.com. Ayan. So dalawa ang lalabas. Pwedeng Forex Factory Calendar or .com. Kahit alin sa dalawa. Either way, parehas lang yan. So dito, halimbawa, calendar, shortcut na. So halimbawa, dito ako sa com. Ayan. So hahanapin mo lang itong logo na to. Itong logo, ito. Ibig sabihin news. Ayan o, news. Forex Factory. Pag-click mo niyan, ito ang lalabas, calendar. Nakalagay ka sa news. Yan. Okay ka, ito yung mga news. Ngayon, i-click mo lang yung calendar. Yan. So, Okay. ito na yung lalabas. So, ngayon, pag hindi pa siya nakapilter, ito kasi yung filter, up next, tapos search event. Itong parang payong na to. Yan, parang payong. So, ilalagay muna natin kung wala pa siyang filter. Ito ang lalabas niyan. Baka makita nyo. Yan ang lalabas. Ganyan. Ganyan ang lalabas. May iba-ibang kulay. Yan. Iba-iba ang kulay. Okay, so hindi naman natin ito kailangan. Yung mga iba dito. Kasi padagdag lang to. So ang gagawin natin, ipipilter lang natin yung mga volatile na market. So filter. Medyo. Filter. Okay. I-uncheck ito. Uncheck. Tapos apply filter. Yan. So matitira lang yung red. Ngayon, kung wala kayong nakasave nito sa laptop nyo, so gagawin lang natin, isi-save natin. Yan. So, yan. I-click yung tatlong dot. Ako ginawa ko, sinave ko. Tapos pindot, pinanap ko si tools. Sana ba yung tools dito? Ay, nakasave na pala kasi ako. Ay, ito, more tools. Yan. So, more tools. Tapos, pagka-click ko ng more tools, pin bar ko na pin bar o pin to taskbar or pin to start. Ayan, nakalagay na siya. So para na siyang icon. Ibig sabihin, sa susunod na pagbukas ko ng computer, unang-una, automatic siyang lalabas yung news. Unang-una, lalabas yan, magpapakita. Kaya pag nagbukas ako ng laptop ko, yan ang unang magka-catch up, maglo-loading. Pagkatapos pupunta ako sa calendar, i-check ko muna yung mga dapat kong maging asset. Tapos dahan-dahan ko nang i-alarm yung aming mga cellphone. Ibig sabihin, sa mamayang hapon, sa ganitong oras, dalawang news na darating. So naka-alarm na yan, dalawang alarm na yan. So kung alas 9, may isang alas 9, may isang alas 11, naka-alarm na ako ng 8:55, saka kung alas 11, 10:55. 5 minutes lagi preparation bago magsimula ang news. And so yun lang yung ginagawa ko para sa news. So ginagawa pala namin. So, sino kaya ang tumatawag? Coach, Lab, question. pakipatay nga yung tumatawag sa cellphone. Wait, sino tong tumatawag? Can you end the call on my phone? So sa Or news, answer sir, it. yung pula lang ang yung pula lang ang hahanapin Huh? natin. Okay, answer it. Then talk to him. Yung pula lang, boss, ang ay ano natin ititira. Ibig sabihin, itong pula na to, ito yung volatile. Okay, volatile. Ngayon, yung lahat ng mga yung lahat ng mga event na mangyayari, naka-record na yan. Ibig sabihin, may eksaktong oras kung kailan darating, may mga eksaktong currency pair, kung anong currency pair ang i-trade mo, may mga currency pair na, ayan na, yan, eksakto. Kung gusto mong makita pa yung mga susunod na event, i-click mo lang yung more, yan. Kasi holiday ngayong December
December, ayan. Marami siyang event dyan, oh. January, oh. Maraming event. Ibig sabihin, nakasulat na lahat ng event. Ayan, meron na siyang eksaktong oras kung kailan mangyayari yung news. Ayan, ito yung tinatawag na fundamental technique or fundamental strategy. Itong news na to. Ayan, oh. So, kompleto na siya. Ibig sabihin, yung 9:30, mayroon dito. Tapos Wednesday, mayroon na naman. Tapos Thursday, mayroon GBP, yung pounds. Tapos 9:30, 3 o'clock, mayroon. Tapos 9:30, mayroon na. So, ibig sabihin, naka-line up na yung mga event na mangyayari sa eksaktong araw at eksaktong oras. At yung date na yun. And so, ibig sabihin, aabangan mo na lang. So, mayroon naman dyan na may mga news na isa lang, halimbawa ito, yung isang peraso lang, halimbawa GBP, minsan hindi siya masyadong gumagalaw. Lalo na kung Forex, hindi siya masyadong gumagalaw. Ngayon, ang inaabangan ko dyan, pag dalawang box na red, ibig sabihin, medyo may magalaw yan. Pag 3 box na red, ibig sabihin, malakas ang volatile nito. Malaki ang pwedeng babaan nito o malaki ang pagtaas nito. Or malaki ang galaw niya. Ibig sabihin, pwedeng mag-hit muna siya sa taas, tapos bigla siyang mag-hit pababa ng napakababa, sobra. Or bigla siyang mag-hit ng napakataas, tapos babalik na naman siya sa pinakababa. Ayan, tapos sosobrahan niya pa. So, itong mga event na to, na 3 box, ibig sabihin, malalakas yung movement ng market. Ayan, halimbawa ito, malakas, oh. Itong US, 9:30. Tapos may 11 pa. Ayan, so ibig sabihin, kung maganda ang lot size mo dito, sa indo lang 1 minute lang, pwede kang kumita talaga dito ng pang 1 week na sahod mo. Kung maganda ang lot size mo, kung meron kang mga lot size na dollars na, pwede kang kumita dito ng pang 1 month na sahod. Pero segundo lang. Segundo lang to. Segundo lang ito mangyayari. Hindi ito, minsan may umaabot na 33 minute o 2 minute, pero wag na tayo doon magpaabot. At least, pag nag-profit tayo, nakita na natin ang blue, pag pindot natin ang close niyan, nagdediretso pa yan, tumaas yan, madadagdagan pa yan. Kasi yung pag-exit natin, nag-a-adjust pa siya pataas kasi yung ilang segundo pang umandar. So, ibig sabihin, pag tingin mo, alam ba, nakita mo 200, pag click mo, paglabas niya, nasa 300 or 400 na yan. Ganon So, siya sir, kabilis. tanong ko lang, sir. Sige po. Last Thursday, nagkaroon ba tayo ng news? Yung ano po? Last Ano? Thursday. Last Thursday, i-check natin. Last Thursday. Anong date po yan? 25 ito. So, 18. hindi ko maibabalik dito Ay, babalik natin. 18. Balik natin sa Pindutin mo, coach, 18. yung ano? Yung 18. Balik natin dito. Balik natin. So, November. Ayan, November na. So, balik tayo. December 18. So, December 18 or 17. 17. Ayan, mayroon 18. GBP. Yun. GBP. Baka 16 yun, kuya. Yung, Baka 16 siguro, parang ganun siguro, 16. ayan, nung Tuesday, ayan, Tuesday. Ayan, jackpot. Nakadali. 1, Yung nakadali ang kanyan 4, 5. Grabe nga, grabing movement ng market dito. Yan ang Isipin nyo, tuwa. ilang box to? Tuwa 1, na 2, nakuha ko dyan 3, mga 4, 5. So, ibig sabihin, ito yung kinita mo na 2,100? maliban pa doon, sir. Uy, na 2,000 yung 2-3 before that. So, ito yung Tapos sinasabi mo pag-isip sa ko- akin, na yung dineposit mong 1,000, umabot na ng almost 6,000. Yes. Galing. Pero, ito lang, hindi mo pa alam yung news no? Hindi ko pa alam. Kaya lang nabibigla lang ako doon kasi biglang laki. Kaya natataranta ko kung paano ko siya i-close kasi bigla. At least kapag naka-entry ng buy stop, sell stop, ibig sabihin, naka-line up tayo sa news. Kaya lang kung halimbawa ganito 9:30, baka yung buy stop, sell stop natin sa 1 hour baka sa kalahati pa lang gumalaw na yung news. Yan, ito yung isa sa pagkakamali ko na hindi ko na-adjust yung sayang ang kinita ko lang noon 1.8 lang. Tapos kung nakalagay ako sa 30 minutes, maaga pa pala nag-breakout. Sabi ko sayang baka kinita ko dito mga 6,000.
1.8 lang kasi ang tagal na. Sayang. Nagdire-diretso pa siya, nag-exit na ako. Pero kung nandun ako sa 30 minutes kasi nasa ano yun eh, nasa 10:30 yata yun, 10:30. Kung nasa 30 minutes ako, naka-time frame, ang laki sana ako, pwedeng nasa 6,000. Kasi yung lot size ko no, nasa 5. Pero 1.8 lang, na-close ko 1.8 lang. So, yan yung mga asset na pwede natin abangan, mga boss. Aabangan mo lang siya, pipitikan mo lang, sasaglitan mo lang, and then pera na. Yan. Pwede mo na kasi pala ano. yun. Yes. Oo, grabe yun Pwede. kasi pagbaba niya ng matagal, tapos mamaya pinilan ko siya. Tapos akala ko tutuloy pa siya pagbaba, sunod kandol, yung pala biglang bumalik sa taas. Sabi ko, hindi na nasusunod yung hindi na nasusunod yung signal Yung IMA, hindi na nasusunod. Sabi ko, bakit ganon? Ito yung news na yon. So, ibig sabihin, News ang pala technique yun. dito, yung sinabi ni Jonathan, pitik lang. Nakabantay ka na Pitik lang. sa dashboard mo. Pag blue, exit. Tang. Kasi segundo lang yon. Ibig sabihin, bibelo pa yon. Pag blue, ready na yung Biglang exit tumaas. point. Boom. Okay, so wala nang nalilito mga boss. Coach, Wala na bang question. nalilito? Sige. Ano yung pine-pair mo diyan sa mga forex? Anong currency commonly na pine-pair mo? USD or halimbawa yung mga GBP, Euro o JPY? Ano 'di ba may ipe-pair ka diyan na Opo, mayroon. normally anong pine-pair mo para makita mo na maganda? O yung Okay. bang walang news na walang ano siya? Currency na walang news, tipong ganon? Okay. Ang ginagawa ko dito, boss, yung mga mahihinang pair. Pag nasa Forex ako, yung mga mahihinang pair ang nilalagay ko, yung Australian, yung New Zealand, yan ang nilalagay ko sa pair. Pupunta ako sa, yung news ay GBP. So, ang i-add ko doon ay GBP Australian o GBP New Zealand. Yan ang ilalagay ko. Yan, mga mababang, yung mga minor pair ang ilalagay ko sa major. Kasi yung news ang major kasi news yun eh. So ang i-prepare ko dyan, yung mga mababa para mas malaki ang candle, mas malaki ang movement niya. Kapag naglagay ka ng halimbawa major, maliit lang yung imo-movement niya. Halimbawa, GPY, USD, pareha silang major currency. Ibig sabihin, malalakas yung movement nila. So, pag nag-agawan yan, maliliit lang yung magiging income mo dyan. Pero ang ilagay mo, yung mga minor sa major. So, yung mga minor, ito yung Australia, New Zealand, yung Canada, minor din siya. So, yung mga major, yung USD, yung Euro, yung GPY, yung GBP, yan yung mga major. Yan, yung mga malalakas na pair. So, ipapartner mo lang yung mga minor sa major. Sila lang ang ipapartner mo. So, kapag may news, halimbawa, ito, GBP. So, hanggang pupunta ako sa Forex, di ba? Click mo, naka-add na yan, di ba? Kung wala pa kayong add kasi yung walang STD, yung walang STD, ibig sabihin, hindi yun yung broker natin. Kaya pag naka-add yan dyan, i-delete nyo na, punta kayo sa lapis nyo, punta kayo sa quote nyo, tapos delete sa lapis, i-delete nyo na lahat yung walang STD. Ngayon, ang gagawin nyo, punta kayo sa search bar, makikita nyo BT, i-click nyo yung BT, i-click nyo lang yung BT, tapos piliin nyo yung Forex. Yan, Forex. So, i-click nyo yung Forex STD. So, Forex nyo, tapos i-click nyo, i-add nyo na doon yung mga pair na sa news itong week na to. Ibig sabihin, itong week na to, i-add ko na itong mga pair na to. Itong date. So, yun na. Pag na-add nyo na, yun ang broker natin. Ngayon, halimbawa, di ba, may nakikita kayo, ganito yung para ma-identify nyo kasi may mga Facebook din na nagpo-post sila ng mga result nila. Para ma-identify nyo kung demo yung account nila or diba, demo or live yung account nila, makikita mo yung broker sa kanila. Ngayon, pag walang broker yun, ibig sabihin, demo yung account na yun. Demo yun. Ayan. So, halimbawa, ganito, sample. Sampulan ko kayo. Kaibigan ko. Sample ng mga demo account. Tayo kasi, standard tayo. So, ibig sabihin, STD tayo. So, pag may STD, live yun. So, ito.
sample. Sample na to Oh. Sample yung kaibigan ko. Tingnan natin. Ayan, sample. Ayan, ito. Ito, discipline, trade controls. Ito, nakita mo BTC. BTC USD. Walang broker. Ibig sabihin, ito ay demo account. Ayan, ito ay demo account. Demo pala yan. Okay? Kasi walang broker. So, ibig sabihin, ang mga live account, under ng broker, ibig sabihin, mayroon yan additional dyan, nakadugtong, kagaya sa atin. Dahil ba, sa atin, BTC, magkakaroon dyan ng letter, kung anong letter dyan. Ibig sabihin, yun ay live. So, yan kung tutusin na, ito, titingnan nyo, kung live ito, isipin nyo, 10 cents ang lot size, 10 cents. Tapos, maglalagay ka ba ng ganito, 10 cents, multiple entry. Yan. So, kapag multiple entry naka 10 cents ka, 200 pa lang na-exit mo na. Ibig sabihin, ito, walang walang presyo. Walang kakapa-kaba. Walang kakapa-kaba. Kaya inayaan lang. Kaso nung naka-jackpot, ayun, di ba? Jackpot. Ito yung income ko. Di ba? Ito yung income ko. Yan. So, di ba? Nakachamba lang, bro. Nakachamba lang. Di ba? Makikita natin, nakachamba lang daw. Parang kung ikaw nagla-live account, ikaw mismo sa sarili mo, papaabutin mo pa ba ng ganitong mga amount? Ibig sabihin, nagsusugal ka na nito. Yan. Tapos, ang daming entry. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayan Para ma-identify nyo lang yung live, saka yung hindi live. Ayan So, ibig sabihin, etong mga to ay demo account. Okay, so pag makakita kayo niyan minsan pag nakakita kayo niyan sa Facebook o yan ang mga demo account. So ang live, alam naman natin yung live, di ba? Yung live natin, meron tayong STD. Yan, yung mga natin, yung mga trade natin, meron tayong STD o kung kahit pa yan sa meron yan letter sa dulo. Pag walang letter sa dulo, ibig sabihin demo yun. Yan, kaya sabihin, kailangan lang natin mag-ingat. Kailangan lang natin mag-ingat kasi halimbawa ganito, si Kuya, yan di ba nakalagay XAUUSD, ito yung broker natin. Ibig sabihin, ito live. Ito ang live. So yun ang pagkakaiba ng live saka ng mga demo. Diba? Madali lang siyang ma-identify. Guys, may mga tanong ba kayo about sa ating natutunan ngayon? Para hindi kayo ma-fake ng mga kung ano man, ng mga advertise. Kahit sa mga mga Telegram, may mga ganon na parang papasok lang pero yung gamit nila mga demo account. So, tingnan nyo lang kapag live account, meron yan broker. So, pag walang broker, alam nyo na. Okay? So, mga boss, kumusta? Malinaw ba? May mga katanungan, additional o ano man? Mga concern? Sa na lang sir, para ma-sit up ko yung use na yan kung paano ko i-sit up sa laptop. Importante yan. Yan tulong yan. si Mark, nasa out of town siya. So, okay lang yun. Okay lang po sir. Hanapin nyo lang yung link doon. Sino ba yung naka-add na dito ng Sino ba yung naka-download na ng yung customized na MT5 ni Mark? Ay, ako coach, kaya lang kung minsan nag-ahang siya yung counter niya biglang humihinto, tapos bibilis, hihinto, bibilis. Luma pa yung na-download ko, coach Kaso ang problema ko dun sa akin, coach, yung luma pang version. Kaso pag may entry ako sa cellphone ko, hindi ko ma-close sa laptop. Pero pag nag-entry ako sa laptop, na-close ko sa cellphone ko. Okay, ang gawin nyo, i-delete nyo yung old version, i-delete nyo na lang yung old version, tapos i-download nyo yung bago. I-download nyo na yung bago kasi in-update kasi ni Mark, baka may error na yung old version. Okay. So, in-update ni Mark yun. Sige, boss. Yung sa Forex Factory, tinitignan ko yung, let's say, yung December 23, yung time ng news sa Tuesday. Okay. Ang time niya is 8:30 AM GDP
M per M, saka prelim GDP QQ. Oo, yan ang kabaliktaran natin kasi nandito ako sa Pilipinas kaya PM sa akin. Pero sa inyo, Okay. EM, automatic yan sa inyo kasi automatic. Kung saan kayo nakatira, yun ang lalabas na time sa inyo. Oh, okay. Yan. So magkaiba tayo kasi Pilipinas ito. Naka-diretso ito. Automatic kasi pag pumunta ako sa ibang bansa, pag nagbukas ako ng Forex Factory, kung ano yung bansa, kung saan ako nakadestino, kung saan lalabas yan yung Forex Factory sa bansa sa oras niya sa same time. Oh. So ngayon yung Kahit December ano, sir. 23 mo, Kahit ano. 9:30 AM nakalagay. Oo. So yun yung Oo. kung sa inyo EM, sa akin Yeah. PM. Okay. Okay. Okay? So So, ano kung yan, sir? PM Walang mountain time o central time? Wala. Matik na yon kung saan country ka. Kung saang lugar. Gaya sa atin dito sa Canada, Toronto and Edmonton is different time. Oh, automatic na yon. Diretso na yon sa oras mo. Kung nasa Edmonton ka, diretso na sa oras mo yon. Okay. Yeah, that's good. Kung anong province ka, kung anong Thank you. oras mo diyan sa lugar mo, yan din yung magiging Yun ang- oras ng Forex Factory. Okay. Thank you. Okay, sino pang may tanong mga boss? Ako, coach. Hindi ko maintindihan yung kay Coach Mark. Ano yun? Yun para yun sa mga Windows na laptop o desktop. Windows desktop, yung sabi niya, hindi siya gumagana sa Apple. Yan, sa mga Apple. So hindi siya gagana sa Apple. So gagana lang yung kanyang customized MT5 sa Windows desktop or laptop. So yung mga may M5 na nasa cellphone, so no need na para umano sa laptop, you mean? Pwede po, pwede. Kasi kung halimbawa gusto niyo mag-trade sa malaking screen, ibig sabihin, Oh, magagamit niyo yung customized na MT5 kasi sa yung original na MT5 sa desktop, walang buy stop, very complicated. Walang buy stop, walang sell stop, walang mga execution na maganda. So, ano lang doon, close lang, close, saka maglalagay ka lang ng TP, saka SL, close, open lang. Yun yung original na MT5 sa laptop. So, hindi siya advanced. Ngayon, etong customized na MT5 ni Mark, advanced. Ibig sabihin, kahit yung buy stop mo at sell stop mo ngayon, pag pinag-entry mo siya, automatic doon siya sa eksakto sa level ng buy stop mo at sell stop. Ngayon, i-adjust, ida-drag mo na lang yung line. Mabilis. magamit ka naman ng cellphone, so okay lang ng cellphone. It's a Opo. choice lang. Opo, choice lang. Kung ang cellphone, sa labas ka, kasi hindi mo naman bibit-bitin yung laptop mo oras-oras sa labas, kasi malaking screen, isang walang wifi, kukonect mo pa mo pa. So, okay lang cellphone. Pag sa loob, okay lang yung laptop o desktop na gamitin nyo. Kapag gusto nyo lang na mas malaking screen. Okay. Okay, so sino pa po ang may katanungan? Sana clear na sa inyo kung paano gamitin ang fundamental. Yes, sir. Wala mga tanong isa-isahin na natin. Para Parang nagbago na yung setup ng yung buy stop. 'Di ba? Parang bago na talaga. Lahat kayo ganun, bago na. aling bago. Yung Sineco na nagtanong ako, Tingnan natin. Saan ba yun? Send mo nga uli ate. Baka by limit yun. Ano yung sa cellphone mo, 'di ba? Iba yung setup. Hindi Ayun. hindi siya nagbago, ate. Baka nasa By apps limit yan. baka o ano, check ko ate mamaya, tawagan kita, share screen mo, check ko. okay. Kasi ang Okay, alam, hindi kayo siya lang. nagbago. Hindi siya nagbago. Para doon nga ako nakita sa iyo kasi iba yung sayo. Para yung nakita ko sa picture mo, yung pinag-send mo, hindi siya by process, nakalagay doon by limit. So iba yung Hindi. limit. ang choice na buy stop, i-move mo lang, i-drag mo lang, kaya nakita ko na eh. Oh, okay. Tapos, parang ang TP at di ba, pagka i-drag lang natin doon yung na yun, ikaw pa mag-enter. Manual. Manual? Oo. Yun yung
Iba nga yung setup Pa yung setup sa'yo, di ba? Sige, mamaya ate, i-check natin na. Hindi naman nagbago. So, Okay. nagtaka nga ako yung sa'yo, iba, pero hindi ko alam kung bakit iba yon. I-check natin mamaya. Wala Okay? naman ako nago sa mga settings. Wala ano. Okay. Sige ate, subukan na. Jo, walang tanong, nag-gets ba? Okay na, boss. Ito lang, one Congratulations, more Kuya Jo, polygraph. ha? Clarification, sir. Sige po. Yung news na yan, walang speak dyan na taas siya o pababa. Right? Wala po. Wala. So, ibig sabihin, event yan ng Volatile. Sa madaling salita, Volatile yung Volatile, market okay. yan. So, congratulations So, sa 1,000 na inabot ng 6,000 dahil sa chamba na news. Chamba lang pala na news yun. pero yung ano, sir, pero at least yung ano naman, yung 2-3 kung una, talagang pinagtsagaan talaga. Talaga yung focus mo. Oo. So, yung 2,000 plus mo, hindi mo akalain na ganun ang Volatile. Oo, yung huli na. Pero yung una ko nakitang to, yung 2 sa'yo na nagpasalamat ako, ko yung ano mo kung paano didiskarte, paano mo bantayan. Oo. Congrats, Kuya Jo. Congrats. Ayan na. So guys, simple lang naman talaga. Gagawin nyo lang talaga yung ano. Kahit nga si Kuya Bestre, hindi lang siya naka-attend ngayon. Sabi niya, Coach, bago lang naman siya talaga. Bago lang talaga siya. Bagong-bago. So yung 200 niya din-deposit, natirahan ng $15. Sabi niya, Coach, parang patay na yung ko. Wala nang buhay. So sabi ko, Kuya, so ano ba yung pinakita niya sa akin yung mga entry niya, tapos tinitingnan ko, Kuya, mali yung entry mo, yung level ng entry, ganito. Ay, Coach, ano ba yung tama? Itinuro ko, inulit ko. So, pinakita ko sa kanya yung entry, nagsabay kami lang, pinakita ko lang kung ano yung entry ko sa kanya. Tapos, nakuha niya, and then sinunod niya lang. So, siya yung, may experience na kasi sa trade, siya yung pumupunta doon sa, ano ba yun? DXY. So ako nga hindi ko alam yun kung paano niya tinitingnan yun. So honestly hindi ko alam yun, pero alam niya kapag daw 70% o 80%, ibig sabihin yung bababa si US. Ibig sabihin US at XEUSD tayo, pataas si market. Ngayon, mababa naman yung gold. Ibig sabihin yung gold pala yung taas 98%. Ibig sabihin mataas ang gold ngayon. Ibig sabihin ang gold, ang USD, yung USD pair, sabi niya, pag mataas daw ang USD pair sa ayun kung anong sinabi niya, ibig sabihin kung 90 o 80% o 90%, ibig sabihin yung gold XEU USD bababa, magre-red, bababa. So aabangan niya. And then malaking tulong daw kasi na pa yung EMA. Ibig sabihin, tumatama yung percentage sa sabay ng EMA saka ng breakout. Kaya kinombine niya daw yung knowledge na natutunan niya kasi silver ay nasa real estate. Ibig sabihin, tinitingnan nila yung mga market, kung mababa ang market o mataas ang market ng mga bahay o ano man, USD. Nakapokus sila USD. Yan. So ngayon, tinitingnan nila. Kaya may idea siya, pero ako nga hindi ko alam yung idea niya na DYX ba yun o DX. Hindi ko alam yun kung paano niya na-analyze yun. Yung $15 niya ngayon, nasa $9 lang na puhunan na ibig simula na ginawa niya yung tama. Yung ginawa niya yung strategy na tama. May stop, sell, stop, follow ng EMA, tapos dagdag ng knowledge niya ng DYX ba yun o kung ano man yun. So dagdag ng knowledge niya, napaabot niya pa ng 900 yung $15 na wala nang buhay. Ibig sabihin, wala nang buhay. So, umabot pa ng ganon. So, gabi yung mga ganong history. And, ibig sabihin, guys, susunod nyo lang talaga yung tama. Tiyaga lang talaga to. Walang magmamadali sa atin. Kasi pag lalo tayo nagmamadali, lalong napapahamak. Yan. So, pag hindi kayo nagmadali, ayusin nyo lang yun. Tapos, paano lang talaga, ipapalo nyo lang yung strategy nyo, and then, hindi kayo mawawala. Ayan, pag isinend ko sa inyo yung result namin mag-asawa, baka isipin nyo, nagyayabang ako, pero happy yung ano namin. Nangyari din yan sa akin, sir. Nangyari din yan sa akin. Sa first 2 days kong tira, hindi ko masyado akong aggressive, nagmamadali ako.
Yung 1,000 kung una, bumaba na 420. So, pahinga muna ako mga 2 araw. Sabi ko, pahinga muna ako. Parang hindi maganda yung ano. Kasi naging aggressive ako eh. Instead isa lang muna ipasok ko. Tumitira ako nung before pa darating doon sa top 3. Kaya nung sinunod ko na talaga, hindi na doon na ako doon na umangat balik yung ano, yung account ko. Basta sundin lang. Kasi kung magmamadali masyado, talagang ako'y muntik ko napapaiyak kasi dahil nainis ko sa sarili. Hindi mo kasi para bang ano ba, na masyado ko naging aggressive. Tapos parang pag matalo ko, kailangan kong dubluhin, tatluhin ko yung tira para mabawi ko. Kaya medyo ano talaga, kailangan talaga ng disiplina na ano para magano. Tama yan, boss. Kaya tinuturo ko sa inyo, boss, hindi ko tinuro sa inyo na banatan nyo ng banatan. So, kaya ako kayo tinuruan ng proper, ibig sabihin proper entry. Ang dinidevelop ko kasi sa inyo doon, yung ugali nyo, yung magkaroon kayo ng patience na hintayin ang proper entry. Kasi pag hindi nyo mahintay yung proper entry, may ipit kayo eh. Yung hindi pa nagbe-break out tapos naka-entry na kayo, nakakala diretso na, may ipit kayo. Kadalasan, ngayon, pag naipit kayo, nagkamali kayo, matras nag-negative. So, ano ba, hintayin ko pa, babalik, o exit ako, tapos susuportahan ko naman. Pag entry mo na naman, sinuportahan mo, bumalik na naman. So, naiipit. Kaya instead naman ano tayo, paubos. Kasi nagmamadali tayo ng entry. Tayo naman si Kuya Jojo, nung tinama niya yung entry niya, tinama niya yung strategy niya, o ano nangyari sa account niya, di ba lumago? O umabot pa ng 6,000. O, di ba? So, ganun lang. O, si Kuya Bestre, o, $15, itinama niya lang yung ginawa niya. O, nung nag-usap kami, Coach, tulungan mo naman ako kasi down na yung account ko eh, hindi ko alam. So, okay, nagpakita ako sa kanya ng entry, and then sinunod niya lang, and then sabay niya yung ginagawa niyang analyze, ayun, bumalik. O, isipin niyo kung paano kaya kung 1,000 yung $15 na yun. O kaya 500 yung $15 na natira na yun. Ano tinubo nun? O ilang percent ang tinubo ng $15 na umabot ng 100 to 900? Di ba ang laki? O, so walang sikreto. So, ipapalo niya lang, boss. Yan. So, wala akong masasabi sa inyo, wala akong pinapangako sa inyo, pero ito lang ang masasabi ko. Ito lang. Kapag ginawa nyo ang proper sa forex trading, sa trading nyo, sa trading journey nyo, guys, may magandang result yan. Hindi ko kung yayaman kayo agad, hindi ko po sa inyo na yan. So, ito na yung buhay nyo. Nasa sa inyo, may hawak ng trading journey nyo. Pwede kayo mag-resign sa trabaho nyo kung kaya nyo na at alam nyo na ang ginagawa nyo at consistent. Pero pag hindi consistent, hindi natin maisasapalaran ang trabaho. So, nakatali tayo sa mga work natin. So, ito yung kagandahan sa Mrs. 7 years na siya sa Dubai, pero give up niya. Tingnan mo, pagka nung nagpakasal kami, hindi pa, bago lang siya noon sa kontrata, yung contract pa lang. So, 2 years yung contract niya, 2 months pa lang yung, 5 months na pala, nakalipas yung another na 2 years niya. Pero ginawa namin, kinansel lah. O kinansel ko yung, yung kontrata niya, for good na lang siya. So, sama na lang kami. O, nag-trade na lang siya, edi ngayon, magaling na siyang trader. Kaya, alos yung mga trade niya, alos kung makikita ko sa inyo yung mga result niya, alos walang pula. Kadalasan walang pula. Bira lang ang pula. So kaya si Mrs. full-time trader na siya. Kaya masaya naman ako kasi hindi lang ako. Kahit kung minsan busy ako, pinapakialaman niya yung account ko, minsan naman yung account niya. Ay, nag-worry sa trade niya. Sana all, sir. Sana all. Alam nyo, mas maganda talaga na kasama nyo yung partner nyo sa pag-trade. Kasama nyo. Kasi pag natuto yan, sila ang magko-correct ng ugali nyo. Halimbawa, mali ka, iko-correct ka niya. Ngayon, kung mali siya, iko-correct mo siya. Kung pagkakulungan kayo. Tapos, yung idea nyo, pagsasabay nyo siya, maganda kapag sabay. Kapag isa yung layunin nyo. Kung halimbawa, layunin nyo talaga ay magkaroon ng freedom, so, kailangan hindi lang siya katulong sa pati mag-isip, pati mag-analyze, katulong mo siya. Kasi yun ang na-experience
magaan yung trade ko ngayon kaysa sa ako lang yung nagte-trade. Mas magaan siya ngayon. Parang napakasimple. Kaya yung income naman namin halos iba eh. Yung dating ako lang. Ito lang yung income ko, 3,000, 4,000. Pero ngayon, iba yung kaya hindi ko alam na umaabot ng 16, 9,000, 9,000, na 8,000. So, dahil iba yung dalawa kami. Nagko-combine na yung utak namin. Ibig sabihin, pati masasabi kong pwede na siya. Sabi ko, pwede na. Pwedeng red. And iba yung strategy niya. And so, okay? So guys, may mga tanong po ba kayo? So, wala na. Sana boss ha. Ito lang naman ang fundamental kung hindi nyo pa naintindihan yung time frame. So, kung anong time frame nyo, 9:15 o ito 9:30, i-adjust mo sa 30 minutes. So, pag dumating yung 30 minutes, bago matapos yung 30 minutes, 9:28, hindi na yung buy stop, sell stop mo sa previous candle. Halimbawa, 9:15. No, halimbawa 9:15, di ganun din, ilalagay mo sa 15 minutes, pero sa news lang naman. Halimbawa 45 kasi may iba-iba 9:15, may 9:45. I-adjust mo lang. So itong 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 1 hour time frame. So 9:30 is 30 minutes. Tapos pag 9:15, 15 minutes. Pag 9:45, halimbawa 9:45, 45 minutes. So, stay ka pa rin sa 15 minutes. Okay, pag 9:45 saka 9:15, 15 minutes pa rin yung entry mo. Okay. Sa 15 minutes pa rin. Coach, Okay? question, bumabalik ka pa ba pag nagre-re-entry na-hit na yung mo, 'di ba? Nag-exit ka na ng may news one time. Bumabalik ka pa ba o hindi na? Hindi na ba? Hindi na kasi tapos na yung 1 minute eh. 1 minute Tapos na. ilang. So, profit lang. Pag nag-profit na ako dyan sa news na yan, hindi na ako, hintay na ako ng regular. Ibig sabihin, yung natural na galaw, saka na ako magsisimulang mag-entry ng Paano yun, yung Coach? news. Following hour or halimbawa 8:30 yung news? Following candle na, so susunod na Following candle na. Okay. Ibig sabihin, tapos na yung news. Halimbawa, gumalaw na, tapos na yung news. Kasi nagkaroon na ng mga breakout yun, hindi na ako nag-entry dyan. So, pag doon na ako magsiset up ng bago. So, profit, kung ano lang yung tinamaan ko sa profit ko sa news na yun, okay na yun. And, kasi asset na yun eh. Kumita ka sa news na to, kumita ka ng 200, okay na to. O bukas 300, okay na yan. So, ganun lang. Basta may good lot size lang. Sa news lang gagamitin Sa news lang nyo gagamitin ang lot size nyo. And then, yun lang. So, bantay lang. Kapag nag-blue na, so ready na, 5 seconds, 3 seconds, and then that's it. Huwag nang babalik. Following candle na. Okay. Okay, so nagigets ba ng lahat? Kelsey? Okay ka lang ba, Kelsey? Ate. Okay, Ate Alma, okay lang. Gets? Lang, Coach. Ayun. Ayan, salamat. And Daniel? Hello, Coach. Hello. Yes, sino ba? Kesley. Medyo litong-lito pa eh. Yes, Kelsey. Medyo litong. Litong-lito pa? Ano to, yung sa news? Oo, pero kailangan ko yatang gawin Okay, muna sige, para ito maintindihan yung ko. mga nalilito. Dahil may record ako nito, may record, yung mga nalito, so, isi-send ko sa inyo itong record na ito, fundamental lang. Para sa mga news. Okay, para ulit-ulitin nyo lang. Okay. Tanong nyo yung mga gusto ng tanong, sakali mapanood nyo to, at least, ito yung tanong niya, ito na sagot. Naka-record naman to, pinag-record ko to. Boss Arthur, ang kaibigan ko. Arthur, okay ka lang? Ayos na, Coach. Alam ko na yan. Alam na. Ayan. Yes, nakadali na ako dyan, Coach. Thank you. Mark, okay lang? Masero, Mark. Okay lang, Coach. Okay lang. Okay, Ronel. Ronel, okay ka na?
Okay naman, Coach. Salamat, Coach. Oh, Kuya Derek. Kuya Derek. Nasundan ko naman, Coach. Ayos. So, si Eileen, nasundan naman na to. Kuya Joe. Kuya Joe. Kuya Joey. Coach. Pero Ayos. mas maganda kung i-remind mo yung community baka Yung minsan news, nakakalimutan. So, okay. Okay, pag araw-araw i-check natin yung news, isisend ko. Dati ginagawa ko yon. Kasi ang gusto ko kasi talaga, kasi ako lang lagi ang nagsisend eh. So gusto ko mag-participate ang lahat. Kaya alam ako naman, may news ng ganito, may news ng ganito. Pero napapansin ko, ako lang lagi nagsisend. Lahat tayo skills dito. Mga boss, community skills. Hindi lang ako yung coach nyo. Kasi minsan may natututunan din ako sa inyo eh. So, yun na ang nag-send, tinitingnan ko rin, observe ko. Ayan, pag mali yung mo, ibig sabihin, may nalilito ka, i-correct kita. Pero pag tama, naintindihan ko na alam mo na ang ginagawa mo. Ayan, so ibig sabihin, dito ko kasi makikita yung pagiging independent natin, yung self-reliance. So, magre-rely lang tayo sa sarili natin. So, minsan hindi natin talaga kailangan yung ibang tao, kundi paano natin i-develop yung sarili natin na alam natin. Pero huwag kayong mag-alala. Sige, sa news, i-remind natin yan lagi. Magkaiba ang oras natin, pero i-check lang natin lagi yung news bago tayo magsimula ng trade. Okay? Okay. Okay, mga boss, magandang gabi sa inyo. Sana ay maging prosper yung week nyo ngayong week na to. Tingnan nyo na yung mga news. Ngayon kasi holiday mga boss ha. Tingnan nyo ha. January, maraming holiday. Nasa December tayo. Ito January na to. December, maraming holiday. So wala masyadong news. Itong paisa-isa na to, hindi to. So may may mga siguro mga 500 pips, 700 pips. Yan, ito mga isa-isa. Ang mga malalakas na news ay yung doble-doble. Kagaya nito, ayan. Doble-dobleng box. Ito, dalawa. Yan, malakas yan. So ito, 4. 1, 2, 3. Malakas yan. 3. Ito, dalawa. Malakas yan. Nung 16, nung December 16, na sinabi ni Kuya Jojo, yun. Malakas yun. Kasi 17 yung sa amin dito. Yan, sa kanya 16. Gabi yun, 5 box. Malakas yun. Yan. Okay, mga boss, magandang gabi sa inyo. And then, pahinga tayo. And then, kung may tanong kayo, pwedeng direct. Message nyo ako ng direct. Kung kailangan nyo ng tulong ko, message nyo ako ng direct. And then, tingnan natin yung screen nyo. Okay, kasi syempre, tayo, hindi ko kayo maisa-isa. Pero alam ko, huwag kayong mahiya na i-message ako. Kasi pag nakita ko, tatawagan ko kayo. Kung kailangan nyo yung gabay o nalilito kayo, tatawagan ko. Okay, so guys, magandang gabi sa inyong lahat. Thank you again, Coach. Advance Merry Christmas, Coach. Merry Christmas sa inyong lahat pala, guys. Merry Christmas. O, diba kayo, White Christmas dyan, sa mga snow country. Nako, napakalamig na rito, Coach. Christmas. Sa amin, ito yung lahat, di ba? Sana lahat tayo talaga. Wish ko talaga darating ang araw na kapag winter ay magkaroon tayo ng gathering sa cruise sa mga tropical countries. Mag-cruise tayo, di ba? Mag-cruise tayo sa mga tropical country tayo. Halimbawa, diyan kila yung tatagos sa country like Hawaii or ano ba yan, yung mga Caribbean. Sa cruise to. Basta nandun tayo sa cruise. Sana, liit lang naman ang amount niyan, boss. Isipin nyo, magkano lang naman yung natin dito, ang ng ticket, magkita-kita na lang tayo doon. Di ba? Ako, tatravel. Kung halimbawa sa Florida yung simula yung cross, tatravel ako ng Florida. Mula Pilipinas, Florida, magtitikit ako. Halimbawa, yung mga nasa US, malapit na. Yung sa Canada, malapit na. So doon tayo magkita-kita. Pero kailangan nyo lang naman dyan, kahit sabihin na natin $1,000. O, $1,200. Tapos, ang vacation natin ay 5 days sa cruise. O di, yung $1,000 nyo, kaya natin bawiin yun. Sabay-sabay tayo magte-trade. Isang labanan na babanatan natin yung trade ng sabay-sabay. So, ang kailangan nyo lang talaga, mga ganyan lang, 1,200, 1,300. So, vacation lang. Siyempre, kayo mga empleyado, may mga boss tayo, siyempre, kailangan nyo magpaalam ng maaga.
O hindi kaya yung mga full-time na diretso kahit anong oras pwede. Pero sana boss, di ba dumating ang panahon na mangyari yan sa atin na makapag-gathering tayo na sa sarili natin yung seat na naging profitable to dahil alam natin yung ginagawa natin. Kasi pag nagsama-sama yung utak natin, nagsama-sama yung ulo natin sa isang lugar na tayo, guys, mahirap tayong matalo. Kasi iba yung sama-sama, kaya natin walisin yung kahit isang mananggam, walisin mo ng isang piraso, hindi kayang patalsikin yan. Pero pag samang galaw lang, tanggal, di ba? Kaya isang movement lang, isang pitik lang, profit na. O bawi na yung mga binayad natin sa cruise. So, sana mangyari, boss. Darating ang araw. Pangarap ko na magkaroon tayo ng gathering sa ibang bansa sa Soon. pagtaglamig. Soon. Okay? Maraming salamat at Ah, magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi.